Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas sa sulfur dioxide emission. Karagdagang multa sa EDSA bus lane mag-uumpisa sa ika-13 ng Nobyembre. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, tumaas na sa 5.9%. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. 4x4 Invitational Tournament 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, pumalo na sa halos 300% ang kaso ng tigdas na naitala sa Pilipinas mula nitong buwan ng Enero hanggang Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay ayon sa Department of Health na ayon sa pinakahuling datos ay mayroon ng 1,829 na kaso ng tigdas. Mas mataas kumpara sa 589 na kaso noong nakaraang taon. Para sa kaalaman ng lahat, ang tigdas ay isang nakakahawang impeksyon na nagdudulot ng mga pantal sa balat at mga sintomas tulad ng trangkaso, kung saan ang pagpapabakuna ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang pagkalat nito. Isa pang balita, nakapagtala ang Bulkang Taal ng pinakamataas na sulfur dioxide o SO2 gas emission nitong ika-9 ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, may kabuuang 11,499 tonelada kada araw ng SO2 gas emission mula sa Taal Main Crater ang nasukat na pinakamataas na naibuga ng bulkan ngayong taon. Matatandaang nag-umpisa na muli itong magbuga ng VOG kamakailan na nasaksihan rin sa rehiyon ng Calabarzon. Sa kabila nito, nananatiling nasa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal. Sa ibang anggulo naman, matapos isagawa ang simultaneous drills, inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa publiko na wala pang reliable technology ang makakapagsabi sa eksaktong oras, petsa at lokasyon ng magaganap na lindol. Kung kaya't nagbabala ang PHIVOLCS sa publiko na iwasan ang pagpapadala ng mensahe na may kaugnayan sa lindol na siyang nagdudulot ng pagkalito at takot ng mga nakakatanggap nito. Anila, importanteng sumangguni at magsiyasat ng kaalaman ukol sa paghahanda kontra sa panganib na mapaminsalang lindol sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website at social media pages. Samantala, muling naglabas ng panibagong update ang MMDA sa ipatutupad nitong Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme, kung saan ipinagbabawal bumiyahe ang mga sasakyan sa mga lansangan ng Metro Manila batay sa huling digit ng license plates sa nasabing coding hours. Ang mga plakang nagtatapos sa 1 at 2 ay sakop ng coding tuwing Lunes, 3 at 4 tuwing Martes, 5 at 6 tuwing Miyerkules, 7 at 8 tuwing Huwebes at 9 at 0 tuwing Biyernes. Samantala, narito naman ang mga sumusunod na listahan ng mga exempted para sa pulisiyang ito ng ahensya. Kabilang dito ang mga pampublikong sasakyan, Transport Network Vehicle Services, motorsiklo, truck ng basura, marked government vehicle, truck ng petrolyo, marked vehicle ng media, truck ng bumbero, ambulansya at sasakyang may dalang mga perishable at essential goods. Ang number coding scheme ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes maliban sa holidays. Kaugnay na balita, alinsunod sa inilabas na pahayag ng MMDA hinggil sa planong pagtataas ng multa sa mga motorista at sasakyang lalabag sa pulisiya ng EDSA bus lane, ipatutupad na ng ahensya sa susunod na linggo ang mga bagong tuntunin ukol dito. Ang kabuuang balita tunghayan kay Princess Castro.
Matapos ang masusing pagsusuri at pag-aaral, nakatakda ng itaas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang karagdagang multa sa mga motorista at mga sasakyang lalabag sa EDSA bus lane simula sa Lunes, 13 ng Nobyembre. Ito ay alinsunod sa pagpapaigting ng polisiya, buhat ng mga dumaraming bilang ng mga pilit na sumusuway rito. Kaugnay nito, muling nagpaalala si MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes sa mga hindi otorisadong motorista na patuloy na dumadaan sa bus lane ng EDSA. Sa ilalim ng MMDA Regulation No. 23002 ay aprobado na ng Metro Manila Council ang pagtaas ng presyo ng multa sa violation. Ang dating 1,000 violation, ngayon ay aasahang pumalo mula sa 5,000 hanggang 30,000 piso na may kaakibat na compliance, depende sa level ng opensa nito. Kaugnay din ng mga multang ito ay pinaliwanag ni Artes na ang punto ng pagtataas singil ay para sa kaligtasan ng mga motorista at upang hindi maabala ang biyahe ng mga otorisadong city buses na gumagamit ng linya. Sa kabilang banda, target din ng ahensya na malinis ang mga iligal na paradahan ng mga sasakyan sa mabuhay lanes at iba pang lugar sa Metro Manila. Dahil dito, magtatalaga ang MMDA ng strike force na bubuuin ng ilang team ng motorcycle riding traffic enforcers. Sa pagtatapos, hinikayat din ni Artes ang publiko na agarang ipagbigay alam sa ahensya ang mga makikitang lalabag na sasakyan na paparada sa mga iligal na paradahan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Christmas season is near. Hindi makukumpleto ang diwa ng Pasko kung wala ang mga nagagandahang palamuti sa ating mga kabahayan. Alamin ang mga presyo nito sa pag-uulat pa rin ni Princess Castro. Damang-dama na nga ang Kapaskuhan dito sa may kalye ng Dapitan sa Maynila kung saan tampok ang iba't ibang mga disenyo ng Pampasko. Talaga namang damang-dama mo ang saya ng Pasko sa mga nakawiwiling dekorasyong ito na may kasama pang tugtog na tsak ay kagigiliwan ng mga bisita at mga bata. Ito po may 750, iba-iba po yung price, may 1.5, 700 po yung pinakamura yung gantong size. And then ito is 900 din. Ang bestseller talaga natin po yung gantong cathedral na may mga Holy Family sa loob. Kagaya po nun, tsaka na to. Bali yun po is nasa 1.4. And then 1 to tong smaller size po yun. Light and music na rin siya. Bukod sa dekuryente ay maaari ring gamitan ng mga battery ang mga Christmas decorations na ito. Regarding naman po sa tubig niya sa loob, hindi po ito hindi siya nababawasan or hindi siya lumalabo kasi hindi po siya made of glass, acrylic na po. So, hindi siya breakable. Bukod sa mga Christmas globe ay tampok din ang mga naggagandahang mga pailaw gaya nitong mga Christmas lights. Yung ganito po mga curtain lights po. Magkano yung ganyan, sir? Yung ganitong curtain lights na 400 lights sa 12 meters po, 1,000 po. Pero may bawas pa naman po yan. Pag marami yan po. Yung mga drop light po, depende sa CM ma'am. Meron tayong 80 cm, 30 cm, 50 cm. May iba-iba ng kulay naman po ito. Sa 80 cm po, 600. Sa 50 cm, 500 po. Yung ganito pong 30 cm po, 400. Sa 20 cm po, 300. Pero may bawas naman yung kung marami yan naman kung umuha. Bagamat ilang linggo pa bago ang Pasko, ay dagsa na rin ang mga namimili rito ng mga dekorasyong Pampasko. Curtain lights, tsaka mga pang-design sa Christmas tree. At para naman sa iba pang dekorasyong isinasabit sa mga Christmas tree, narito rin ang mga Christmas ball na karaniwang nagkakahalaga ng 100 piso hanggang 500 piso depende sa disenyo nito. Halos lahat po ma'am, mabili po kasi mga bulaklak, bola, ayan, mga kantamedyas, garland. Siyempre, hindi mawawala sa diwa ng Pasko si Santa Claus kung saan narito ang iba't ibang mga klase, iba't ibang disenyo nito. Kuya, magkano po ang bentahan natin dito sa mga Santa Claus na ito? Kagaya ho nito. Ito po, 2.5 po. 2.5. Tapos ito pong may poste, sir. Same price lang po sila. 2.5 po. Saka ito po, 2.5.
Ito po, 4,000. Ayun po yung pinakamalaki, 13,000 po. Ito po, 2,500 din po. Poste lang po siya. Saka ito po, 3,800 po. Tsaka dito po sa nutcracker. Ito po, pair na po siya, 2,000. Ito po, 600. Saka ito po, 1,500. At para naman sa mas preferred, ang White Christmas. Narito ang malaking white na Santa Claus. Kaya ng ganito, ma'am. Dati ito, ma'am, 800, 600 na lang, madam. 2.5 na, madam. Presyong affordable. Ibang size din, merong, ito ma'am, malaki na to, ma'am, 2.5. 1 lang to sa amin, madam. May salamin na siyang kasama. May salamin naman, malinaw na yung mata, madam. Okay. Kita niya na yung halaga. Oo. Ito namang maliit na to. Sa maliit, ate, 600. Pero mas better kapag dun ka na. Kasi may salamin na. May salamin na. Ito, malabo pa mata nito, ma'am. At syempre, para makumpleto ang disenyo ng ating mga kabahayan ngayong Kapaskuhan, narito ang mga Christmas tree. Syempre, iba-ibang kulay din to. Merong blue, merong yellow, merong pink, at syempre, ang tradisyonal na kulay ng Christmas tree, ang green. Karaniwan sa mga tindaritong Christmas tree ay naglalaro ang presyo sa halagang 1,000 hanggang 6,000 piso, depende sa klase, taas at kulay nito. Para naman sa mga team kahoy dyan, narito rin at tampok ang iba't ibang mga disenyong pampasko na gawa sa kahoy na tsak na magiging angkop sa inyong aesthetic theme design ngayong Pasko. Makikita rito ang Christmas tree, ang Merry Christmas na signage. Ang mga presyo ng mga ito ay naglalaro sa 800 piso para sa isang piraso at nasa 3,500 piso naman kung ang bibilhin ay isang set na 3 piraso. At ang kukumpleto sa mga disenyo ng ating kabahayan ang mga pampailaw na ito gaya ng mga parol. Sir, magkano po ang pinaka-budget friendly nating mga parol? 1,500 po. 1,500? Gaya po ng kamaliit. Apo. Ito pong pinakamalalaki, magkano po yan? 7,500 po. 7,500. Ayon sa ibang mga nagtitinda, sa kasalukuyan ay matumal pa ang bentahan. Ngunit tuwing weekends at pagsampa ng Disyembre ay nagagawa nilang mapaubos ang kanilang mga stocks. Samantala, karamihan sa mga nagtitinda ay tuwing Christmas season lamang naririto, habang ang iilan naman sa kanila ay naririto buong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ilang araw na lang, Pasko na. At sa paglapit ng araw na ito, nakatakdang maglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng Noche Buena Price Guide para sa mga mamimili. Batay kay DTI Consumer Protection Group Officer in Charge, Assistant Secretary Mary Jean Pacheco, nagtakda na ng talakayan ang ahensya kasama ang mga manufacturer ng Noche Buena products ukol rito. Sa usaping produktong karne, ibinahagi niya na nagpasya ang mga meat processor na magpatupad ng maliit na pagtaas ng presyo mula 0 hanggang 4% lamang upang ma-enjoy pa rin ng mga Pilipino ang kanilang Noche Buena. Susunod sa News Force. Malacanang nag-abiso ng 100,000 pisong pabuya para sa pagtukoy sa suspect sa pagpaslang sa radio broadcaster. AFP tinitignang susunod na electoral board sa botohan. FCCP tinalakay ang pamumuhunan at tamang pagbabayad ng buwis. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Magandang balita, kinumpirma ni PSA Undersecretary Dennis Mapa na nakapagtala ng paglago ng ekonomiya ang Pilipinas matapos umakyat ang Gross Domestic Product o GDP sa 5.9% sa third quarter ng taon. Ito ay mas mataas ng 1.6% mula sa 4.3% na naitala noong second quarter. Ang ekonomiya ng Pilipinas ang pinakamabilis na lumago kung susuriin ang ibang bansa sa Asia na naglabas din ng kanilang GDP growth ngayong taon. Kasabay ng paggunita ng ika-10 taon ng pananalanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pabahay na programa para sa mga survivors. Ayon sa datos ng National Housing Authority, ang 31% o 54,000 ng 175,000 na naitayong pabahay ay bakante. Anya, ito ay dahil ongoing pa rin ang pagsasaayos nito, partikular na ang supply ng tubig at ang lokasyon ng pabahay ay malayo sa hanap buhay ng mga residente. Upang mas mapabilis ang investigasyon sa nakaraang pamamaril sa radio broadcaster sa Misamis Occidental, nag-abiso ang Malacanang ng 100,000 pabuya para sa pagtukoy sa 3 suspect. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. 100,000 piso. Ito ang itinakdang pabuya ng Malacanang Media Security Task Group sa makakapagbigay ng impormasyon para maaresto ang mga suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Ito ang kinumpirma ng Presidential Task Force on Media Security sa isang pahayag sa Facebook nitong kamakailan lang. Aniya, ang trahedyang ito ay implikasyon ng isa sa mga suliraning kinahaharap ng mga manggagawa sa media. Nitong kamakailan lang ay naglabas ang Misamis Occidental Provincial Office ng computerized sketch ng isa sa mga 3 suspect. Ayon sa paglalarawan, ito ay 40 taong gulang na lalaki na tinatayang 5'6" ang tangkad. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin inaalam ang motibo sa pagpatay sa nasabing radio broadcaster. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, maaari pa ring mamasada at bumiyahe ang mga drivers ng public utility jeepneys hanggang ika-31 na Disyembre ngayong taon ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ilalim ng ipinapatupad na Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, layong makalikha ng isang kooperatiba para mapakinabangan ng mga jeepney driver ang mga benepisyo ng programa at mabigyan ng sapat na panahon para palitan ng moderno ang kanilang mga sasakyan. Higit sa lahat, ang PUVMP ay naglalayong mabawasan ng carbon emissions at matiyak na environment-friendly ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Nagpahayag ang Department of Interior and Local Government o DILG na tutugunan ng iba't ibang sektor ng hustisya ang issue sa overcrowding ng mga kulungan sa bansa. Ayon sa kanilang pahayag, magkakaroon ng pambansang pagpupulong ang Justice Sector Coordinating Council na binubuo ng DILG, DOJ at Korte Suprema upang maresolbahan ang issue sa matagal na pagkasentensya na isa ring rason kung bakit pasikip ng pasikip ang mga kulungan. Kabilang dito ang mga plano ukol sa rehabilitation programs at reintegration para sa mga persons deprived of liberty. Base sa kanilang pagsasaliksik, umabot na sa halos 70% ng mga detention facilities sa Bureau of Jail Management and Penology ang nakakaranas ng overcrowding. Dahil dito sa ika-6 at ika-7 araw ng Disyembre, magaganap ang nasabing pagpupulong. BSKE update, tinitignan ng COMELEC ang potensyal na gawing miyembro ng Electoral Boards o EBs ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP
para sa susunod na botohan. Bahagian nila ito ng contingency plan na layong palawigin ang mga tauhan para sa halalan, kung saan sa tulong ng AFP hindi lamang seguridad ang matitiyak, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga botante. Sa nagdaang BSKE, ang tumayong EBs ay ang mga guro sa mga pampublikong paaralan na silang nagbilang at naghatid resulta sa halalan. Tinalakay ng FCCP kasama ang ilang mga kinatawan mula sa gobyerno at piling mga negosyante ang magandang epekto ng pamumuhunan at ang nararapat na pagbabayad ng buwis. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa naganap na Ease of Doing Business, Taxation and Investment Forum ng Foreign Chamber Council of the Philippines Inc. o FCCP, binigyan diin ang kahalagahan ng pamumuhunan at ang magandang epekto nito sa bansa. Dinaluhan ito ng ilang mga opisyal mula sa Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines Inc., Singapore Philippines Association Inc., Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines Inc., mga piling opisyal ng gobyerno at mga negosyante mula sa mga nabanggit na asosasyon. Ang kaganapan ay inumpisahan ni MCCI Chairman Datuk Edward Ling na nagbigay pahayag ukol sa pagtutulungan ng mga bansa at media na maiparating ang mensahe sa maayos na pamamahala at tamang pagbabayad ng buwis. Pahayag ni Ling, positibo ang kanyang pananaw sa pagpapadali ng negosyo na may integridad at profesionalismo. Sinuportahan nito ng pahayag ni Ambassador Abdul Malik Melvin Castellino ng Malaysia kung saan ipinahayag niya ang pagpapabuti ng mga aspeto ng ekonomiya. And this investment will not only benefit the Philippines itself, because I think we all need development, of course, to the raise the livelihood of our countries and our nations. And that is what we are striving for. Ayon naman kay Ambassador Constance C. ng Singapore, bukas sa mga oportunidad na negosyo ang bansa matapos ito banggitin ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa maayos at organisadong sistema ng negosyo sa Pilipinas. Truly, the wealth of nations is all about trade, and Singapore is ready to be a part of the Philippine growth story. I'm confident that we will find synergies and many more opportunities to further strengthen our cooperation. Sa kabilang banda, inihayag naman ni Taipei Economic and Cultural Office o TECO Representative Wallace Minganchao na isang malaking hamon ang pagbubuwis. The Philippines is definitely one of Taiwan's most important partners in ASEAN region. However, we hope the Philippine government authorities would also provide as much assistance as possible to the foreign enterprises in tackling with taxation issues. Samantala, ibinahagi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nais si Pangulong Marcos na iangat ang buhay ng mga Pilipino at ng bansa kung kaya't binigyang halaga nitong integridad, profesionalismo, digitalisasyon at transparency sa serbisyo ng ahensya. Binigyan linaw din niya na ang mga VAT refund ay aprobado hanggat sumusunod ito sa mga lituntunin na itinakda ng batas. Sa kabuuan, ang mga kinatawan ng FCCP ay layuning mapabuti ang ekonomiya ng bawat bansa at mapabilis ang proseso ng maayos na pamumuhunan at pagnenegosyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang sinimulan nitong nagdaang weekend ang taunang pagdaraos ng patimpalak para sa mga miyembro, sponsors at guest participants ng Eagle Ridge Golf and Country Club para sa 4x4 Invitational Tournament 2023. Narito si Princess Castro para sa detalye. Nagtipon-tipon ngayong taon ang mga miyembro at guest ng Eagle Ridge Golf and Country Club para lumahok sa 4x4 Invitational Tournament. Sinimula ng kompetisyon sa isang ceremonial tee-off na dinaluhan ng mga opisyal ng 4x4 Invitational Tournament na pinangunahan ni General Manager Antonio Carlos Ocampo,
Committee Chairman Ramil Villanueva at Committee Co-Chairman at Chairman ng One Media Network na si Mr. Philip Chen. Narito po tayo ngayon at kasama natin si Director Ramil Villanueva, Chairman ng 4x4 Invitational Committee. Sir, what is the tournament about? Okay, good morning. This is the Eagle Ridge 4x4 Invitational Tournament. This is actually a member guest invitational committee wherein our members invite guests to participate in this 4-day tournament. This is a very unique tournament in the Philippines because we do it with 4 golf courses. And we have about 600 players every day. This will be done on today, November 4 and November 5, and then November 10 and November 11. Bukod sa mga golf course, may mga booths din sa entrance ng golf club kung saan may iba't ibang mga freebies at merchandises ang maaaring i-enjoy ng mga guests at members ng tournament. The highlight of the tournament will be the raffling of 3 cars. 1 car will be raffled as an individual prize, and then 2 cars will be raffled for the partners. So again, this is a unique thing that we do only here at Eagle Ridge, wherein if one of the players will win a car, his partner or her partner will also win 1 car. So tag-isa sila. Aside from that, all of our par 3 holes will have hole-in-one prizes, 16 par 3 holes. So we have 2 cars at stake for hole-in-one. We have 2 golf courses, 1 motorbike, and many cash prizes and many other prizes. Samantala, ilan naman sa mga manlalaro ang mas prioridad ang maganda at masayang experience kaysa sa papremyo. Well, hindi, I'm just enjoying the game. Habang ang ibang players naman ay naghahalo ang kaba at saya buhat ng kanilang competitiveness sa kanilang performances. Very good feeling now, but little bit nervous. It's my first time here. Ngayon, so far, nai-enjoy namin dahil maganda yung aming score, but hindi ko alam mamaya. Masaya experience ko. Ang ganda. May birdie kami isa. Sana masundan pa. Ang tournament na ito ay binubuo ng 4 na kalahok sa bawat round kung saan 4 na magkakaibang golf courses din ang kanilang kailangang lahukan. Ang mga golf course na ito ay ang Aoki, Norman, Dai at Faldo kung saan may mga designated banner areas ang mga papremyo tulad na lamang ng mga hole-in-one prizes na nagkakahalaga ng 50,000 piso, mga golf cart, mga brand new car at iba pa. Nagpaabot din ng pasasalamat ang committee chair ng event na si Villanueva sa mga dumalo at nakilahok ngayong taon. And I would like to take this opportunity to thank all of our sponsors, all of our members who invited guests to participate and support this event. Thank you very much. Ang 4 na araw na kompetisyon ay matatapos sa Sabado, 11 ng Nobyembre kung saan sa araw na ito rin igagawad ang mga parangal para sa mga mananalong kalahok ng tournament. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas tumaas ng halos 300%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas sa sulfur dioxide emission. Karagdagang multa sa EDSA bus lane mag-uumpisa sa ika-13 ng Nobyembre. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, tumaas na sa 5.9%. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. 4x4 Invitational Tournament 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.